Okay fam, welcome back to another vlog. So it's our 5th day here in Singapore and alas 7 na ng umaga ngayon. Ayan na si Mamang. Good morning Singapore. Good morning Singapore. Ayan, kagigising lang namin. Ang sarap ng tulog namin kagabi. And ngayon bababa tayo. Bili muna tayo ng ating breakfast. Sila Mamang nag-breakfast na kasi bumili kami ng bread kagabi dito sa baba. Tapos ayan, may coffee naman dito although may baon silang milk. So for today, we're gonna explore Singapore. Tingnan natin kung saan tayo pupunta. Pero ang plano namin dito lang malapit sa area ng Lavender area, no? Yung mga Bugis or Haji Lane, Little India. Baka yan yung mga puntahan natin kasi yan yung mga places na malapit around sa area. Tapos mamayang lunch, lilipat na tayo ulit doon sa Clarke Quay, Chinatown area, ang Furama City Center, no? So tara, baba tayo. Hanap tayo ng mabibili for breakfast. Hindi baba tayo. Aga namin nakatulog kagabi. Parang 10 PM pa lang yata. Tulog na kami. Kasi sila Mamang pagod din galing sa biyahe, diba? Nakababa na ako, fam. Ayan, bukas na yata yung Burger King. Bukas na ba yung toast box? Parang gusto ko ng toast box. Okay, mukhang bukas naman na. May Subway din pala dito. Ayan, toast box. Okay, change my mind. Burger King na lang. Kasi yung Burger King, meron pala silang mga breakfast croissant. May coffee din sila. Pumunta kasi ako ng toast box. Ang sungit ko natitinda. Tumapat lang naman ako, tapos titignan ko yung menu. Sabi mo naman sa akin. Gumanon tingin, no? 7:30 open. Ano? Okay. Eh, anong oras na yun? 7:26. So, 4 minutes na lang. And hindi pa naman ako mo-order. Kaya lumipat ako. Sungit mo tayo. Ayoko na bumili sa'yo. Anyway, ayan. Burger King. Net na ako. Sila Papang and Mamang nagpe-prepare na dun sa taas. Okay, we're out and about. 8:30 ng umaga. Good morning. Morning. Good morning. Good morning Singapore. It's our second day here in Singapore. Wow. And we're going to Haji Lane. We're going to India Ocean. Little India. Dito tayo dadaan. Ayan, dito. Sakay tayo ng bus. 1 station away lang from here. Going to Bugis. Pwede siyang lakarin pero mas maganda mag-bus. Sabi kasama natin sila mga Papang. Bilis yung escalator para Hong Kong. Ayan ang ating hotel. V-Hotel Lavender. Let's go. Ayan, binigyan ko silang credit card ko. Pang tap nila. Ito siya, pwedeng Mastercard and Visa. So kung may mga credit cards kayo, pwede yan dito sa bus. Okay fam, dito na tayo sa Bugis. Hello Bugis. Hi! Dito na po kami sa Bugis. May Victoria Street. Sarap, hindi pa ganun kainit at kayumid. Sana hanggang mamaya ganito. Love it. Tama, may Jollibee. So if you're here in Singapore and nag-crave na kayo ng Jollibee, you can go here. Dito tayo. Lakad tayo sandali sa Bugis Street kung bukas na. Baka may mabili-bili tayo. Ito na ang Bugis Street. Ay, sarado pa yung mga stores. Balikan na lang natin to. Oo, maraming mga tinda. Dito ka kami namili ng souvenirs. Ganon. Oo. Balikan na lang natin. Punta muna tayo ng Haji Lane, Arab Street. Dito na kami. Konting lakad lang siya from Bugis. Mga 10-minute walk. This is the Bali Lane. Sa kabila yung Haji Lane. Dito. Kapayong na ako. Wala namang araw pero init na. Hindi na yung katulad kanina. Picturean ko sila sa Haji Lane. Okay, ito na ang Haji Lane. Pero sarado pa yung mga stores. Maaga pa yata. May mga ibang open na. Ano to? Self photo studio. Ang cute. Photo Manor, photo studio.
Okay, tignan natin kung ano mga stores. Ano siya nagbubukas dito? Siguro mga 10, no? Or 11. 11. O, yun nga. Usually 11 nga sila. Tayo, maaga tayo. 9 a.m. Pero yan ang mga stores. Habibi. Shalabi Sweets. Turkish Delights. Baklava Kunafa. Coffee. The French American Bakery. Din Dunya. Oh, ang daming stores. Yun nga lang, sarado pa. Okay, tapos na tayo sa Hatchelin. Nag-picture lang kami kasi sarado pa yung mga shops. Pero what you can do, pwede mag-shopping, pwede mag-photo booth, maraming mga kainan, restaurants and cafes, and mga gift shops. Tulad nito, gift shops. I love Kampong Glam. Uyo, Arabica. Dito tayo sa kaliwa. Kasi papunta tayo sa mosque, diba? Ang tawag pala sa area na to, fam, is Kampong Glam. Tignan niyo, ang cute din ng mga structures ng buildings dito. And more on mga fabrics, yung tinda nila. Carpet, silks, fabrics. Ayan. Ayan na ang mosque. Dito tayong pipicture. Wow, ang ganda naman ito. Kampong Glam. So, ang tawag pala dito, fam, is Masjid Sultan. Ayan, ang ganda, oh. Picture na natin sila papang dito sa harap. Okay, fam, so tapos na tayo dito sa Kampong Glam. Ayan, nag-picture-picture lang kami sa labas. Ang ganda dito. Ngayon, punta naman tayo ng Little India. Pwede siyang lakarin pero nasa 16 minutes yung lakad. So, mag-ano tayo. Nag-book ako ng Gojek for around 5 Singapore dollars. So, hinihintay lang namin dito. And we made it to Little India. Hello! Welcome to Little India. Ito yung Value Dollar Store, oh. Isa yan sa pupuntahan natin dito. Kaso sarado pa. Lalakarin natin itong buong Serangoon Road. Meron silang Deepavali Festival of Lights. Mamayang gabi, ilaw daw yan. Ito ang Little India Arcade. Tara, diretso tayo dun. So this is Serangoon Road. Kung dediretsuhin daw natin to, Mustafa Center ang tutumbukin natin. So nice, diba? Ayan na yung mga tindahan ng gold. Value Max. Ayan pa. Pwede na tayo tumingin dyan. O, doon sa kabila, Value Max. O, halika, tingnan natin yung Value Max pawn shop. Mga jewelries nila. Maganda dito sa Value Max, nag-inquire na kami. 122 SGD per gram. Tapos yun na yun, wala silang making charge. Tapos bangles. Ang ganda. Yan, nag-inquire kami. Yan, oh. Pre-love siya. Kaya mas mura siya pag sa pawn shop, no? Okay, next. Ito maganda sana kasi 115 lang sila per gram. Wala silang making charge. Well, kay Mustafa, ang difference siguro, may making charge sila. Kasi mga bago na yun, di ba? So, yan, dami mga bilihan ng gold dito sa Serangoon Road. Love it. Dito naman tayo sa Alka Jewelers. Okay, next na ulit tayo. Marami naman mapagpipilian. So, mag-canvas lang muna before you buy para sure na mas baka mura kayo. May pure gold sila, 24K. Okay, silip naman dito. Top cash. Okay, design, 19 grams. 19 grams. Top cash pala yung name ng store nila. Dito naman 104 lang per gram. Tapos pre-owned tong mga to. So canvas yun lang. Tapos ilista nyo yung mga per gram. Tapos magkano para makumpare. Kasi dun sa una 120 per gram eh. Sa pangalawa parang 115. Sa pangatlo may 105.
Yung napunta namin kanina, 101. How much per gram? 104. 104. Pwede. Can discount? No? No tourist discount? No. Because 1686 for It's this blanket. Hindi, pre-owned na eh. Ah. How much? 1686. Plus 40. 67. In Philippine money. Okay. Mataas na siya. Pam, para tayo nasa Ongpin. Ang dami mga gold shops. Ang saya. Ayan, 103. 103. Bangles. More hair. Open, open. What's one, ring or bangle? Bangle. Yeah. Ayan. Pababa ng pababa. Instagram, that I think more 12 to Are 10. you tourist? Yes. Then you can claim your GST. Okay. Tax money. You pay 9%. Therefore, they give you 6.8 to 7%. Okay. Plain. Animani. Ayan. 104 per grams. But these are brand new. Mas mula yung nandun kanina, 101 lang yun eh. Mas brand new. So aside from gold jewelries, meron ding mga souvenir shops dito sa Serangoon. Ayan. Or Little India. O Money Max ulit. Ayan. Maganda yung mga yung pawn shop. Para may pre-owned. Okay, next ulit. Mga 10 na yung napasok namin. Ay, nako. Ito nakakita kami, fam. Sa Top Cash. 104 per grams kasi pre-owned. Pero meron lang silang charge na $34 service charge. Kasi ililinisin daw nila kasi nga pre-owned. So, parang nung kinalculate namin, 11.16 grams times 104 plus 34. Ayan, no, 1195. So, pag 1195, divide natin sa 11.16 grams, parang lumalabas 107 SGD per gram. Eh, yung nandun sa unang pinuntahan natin, nasa 120 per grams. Mas mura to. Diba? Yung talagang maganda-maganap-hanap ka eh. Maglalakad-lakad ka talaga, no? Canvas. Pero maganda na to. Although it's pre-owned, pero hello, it's still gold jewelry, no? Paminsan mas maganda nga yung pre-owned kasi hindi ka naman charge ng making charge. Nabasa ko na yan sa mga comments niyo, fam, kasi ilang beses na tayo nakabili ng gold na nag-vlog tayo, di ba? Tapos marami nagko-comment na mas maganda raw bumili ng mga pre-owned na jewelries kasi nga wala nang making charge. Ayan, oh, ang ganda. Maganda, I like it. Oh, 11.16 grams. Ito na gustuhan ko. Kaso hindi kasya sa akin. Hanap tayo ng mas mahaba. Okay, lakad na ulit tayo. Marami na tayo mag-visit na shops. Pero maganda yung sa Top Cash, no? Mura lang. Titignan natin sa Mustafa kasi marami rin sa Mustafa. Eh. If di na tayo makakita, babalikan natin yung sa Top Cash. Dito naman sa GRK Gold. 100 sila, oh. 100 per gram. Wow! Yan, meron ding temple dito from sa Little India. Dito rin pala yung Hilton Garden Inn. Nagpayong na kami kasi ang init na. 10:50 na ng umaga. Dito sa Singapore. Patawid daw tayo. Wala na yung mga gold shops. Okay. Ditong part wala na mga gold shops. Mga novelty items na. Iba't iba. Ito na, Value Dollar ulit. Serangoon Road. Dito mga murang mga chocolates. Meron ding mosque dito, oh. Anguilla Mosque. Yehey, ito na ang Mustafa Center. Walking distance lang din ang Mustafa Center from Little India. Made it to Mustafa Center. Itong Malabar Gold and Diamonds, ito yung same nung nasa Dubai. Ayan na. Mustafa Cafe.
Wow, ang sarap sa loob ng Mustafa, lamig. Yan, dito tayo papasok. Ito yung mga gold sa baba. Ayan ang Mustafa Jewelry. Ayan na ang mga bangles nila. Ang lalaki, grabe. Wow. Ayan, nakabili ko ng perfume dito sa Mustafa. Kasi maganda bumili ng perfume dito, dito. Let's go! Ito yung nabili kong pabango, fam. This is Victor and Rolf na pabango. So if you're here in Mustafa Center, bilili kayo ng pabango dito. Mura bumili dito dyan sa first floor. Ngayon, babalikan na natin yung nagustuhan ni Mamang na bangle. Sa Top Cash. Let's go! Lalakad ulit tayo pabalik dun sa Little India. Dito tayo kumain na karaan, no? Yeah, sabi papa mo eh. Almubin. Alam nyo, fam, tumataas talaga yung value ng gold. You know why? Yung last na punta namin dito ni Papang 2 years ago, yung price per gram ng mga gold dito sa Mustafa, nasa around $82 pa lang. Tignan nyo ngayon, naglalaro na ng $100 to $120. See? Yung binili namin gold ni Papang nakaraan na $82 per gram. Pag binenta yun dito, ang value nun nasa 100 to 120 per grams na. Yun ang maganda talaga pag mag-invest ka sa gold. Tumataas yung value niya. Babalik na tayo ng Little India. Okay, we're back here sa Little India. Ayan na yung mga tabi-tabing mga jewelry shops, fam. So, inquire lang kayo dyan hanggang sa makahanap kayo ng best deal. Tatawid na tayo, nahanap na namin nila Papang yung gusto namin for Mamang na bangles. Si Iron Man, no? Random, biglang nandito si Iron Man. Kaya na dito tayo bibili sa Top Cash. Top Cash Pawn Shop. Ayan. O yan, 1195 nga. 195. Ito yung picture nung kay Mamang. 11.16 grams for 1195. 1195 divided by 11.16 grams. So lalabas 107 per gram. Nasa around 4.6 per gram. 22k na yan, ha. Mura, diba? Love it! We found the best deal. Ito siya, fam. 11.16 grams. Gusto mo na yan? Ay? Yo, go buy. Buy and buy. I found one. Ang ganda. 916. 22k. Ilang grams yan? Mas mataas niya kaysa ito. No. 6.44. 765 SGD. This is 6.44 grams. So ito yung price ng nakuha natin. No? 104 per gram. Okay, so ang explanation dito, mura sila. As I said kanina, 104 SGD per gram sila. Tapos kung ang matsyempohan nyo pa is pre-owned, kagaya kung nung kay Mamang, you don't have to pay the making charge. Pero kami ni Papang, since brand new yung nabili namin, nagbayad kami ng making charge. Nasa around $30 lang naman yung making charge nila, mababa din. $30 to $34 yan per unit yung making charge. Also, kapag brand new yung binili nyo, magbabayad kayo ng GST or tax na 9%. May mga stores dito na nagbibigay ng GST refund, pero yun nga lang, mas mataas yung per gram nila. Pero itong store na napuntahan natin, yung Top Cash, hindi sila nagbibigay ng GST refund, pero mababa naman yung per gram value nila. So kayo, kung mag-inquire kayo, compute nyo na lang yun kung saan kayo mas makakatipid. Okay na kami dito kasi pre-own nyo kayo, Mamang, ang mura. Hindi kami nagbayad ng making charge, wala ding tax na binayaran.
So ayun, we're so happy. Mission accomplished tayo. Dito pala sa Little India makakabili ng mura. Ayun, additional info. Yung nabili kong weight ay 6.44, kay Papang ay 12.94, kay Mamang ay 11.16. Kay Mamang wala ng GST, walang making charge. Oh, additional info pala, if you're gonna use credit card, meron silang 2% charge. Nagde-depend din sa store. Yung ibang napagtanungan namin, 2.5 yung charge. Yung iba, 2.8. Pero dito, 2%. So, that's how you compute. And few years from now, tataas na ulit yung value nitong mga binili natin. Kaya fam kayo kung nagpaplano din kayong mag-invest, okay din ang gold investment. Balik na tayo ng hotel. Check out tayo. 12 na ngayon. So happy! Mission accomplished! Yay! Ngayon balik na tayo ng hotel. Diyan lang ha, Top Cash fam. Katabi lang niya yung Artesdam Jewelry. Ito lang mga katabi niya, Money Max, Artesdam. Tapos yan, kaharap niya I Love SG, ABR. Okay. Dito lang to sa kalagitnaan ng Little India. Love it! Kapalik na tayo ng hotel fam and ayan, kinuha na namin yung mga bagahe namin. Check out na tayo, tapos kakain tayo doon sa baba. Dito na kami sa baba, iwan muna natin yung luggage natin, 4. So dito sa V Hotel Lavender, pwede kayo mag-iwan ng mga luggage kung lalabas pa kayo. Kagaya namin, magla-lunch kami, so iwan muna saglit. It's 1 PM na, so check out na tayo. Kakain muna kami dito sa baba. Tapos, bago tayo pumunta ng next hotel natin. Let's go. Thank you. Ayan na, kain tayo. Okay, dito tayo kakain. Pwede. Kofu. Let's go. Ito ulit yung orderin ko. Pinapa-order ni Papang roasted chicken. Tapos kay Mamang dito sa hotpot, mga gulay-gulay. Yung roasted chicken nila ay $5.3. Pwede na. Okay. Ang total natin ay $15.30. Thank you! Ayan, bili din tayo ng mga hotpot. So, ang sistema, kukuha ka dito, minimum of 7 pieces. Tapos, mamimili ka ng soup. Ayan yung price, mga nasa $5. Ganyan. Pwede na din, diba? So, dalawang soup in order ko, isang laksa, tapos isang yung tofu soup. So, $8 yung isa. Magkano kaya yung isa? 5.6. So, $13.6 total.